Amen. At ito rin ay para sa atin kung mayroong binihag ng kaaway, binihag ng bisyo, binihag ng sanlibutan, palalayain ka ng ating Panginoon. Praise God. So habang ako'y nanalangin, anong minsay na aking babahagi, actually maraming mga talata na pwede kong gamitin, praise God, pero sabi nga ng Bible 2 or 3 witnesses, the word shall be established. During the camp meeting ng mga young people, mayroong isang kasamang pastor na lumapit sa akin at hindi naman nagsumbong, pero sinabi yung kanyang problema. Pero sabi ko, tumahimik ka lang at manalangin. Exodus at isang tatay din ang nag-message amen na paging pastor hindi ako makatulog, amen, at parang nagugulumihanan. Pero sabi ko, sige lang, amen, manalig tayo sa Panginoon. Praise God. Isayin natin, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon, before it shall ye encamp by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. So sila po ay nakulong. And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord. And he did so. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, why have we done this, that we have let Israel go from serving us? And he made ready his chariots and took his people with him. And he took 600 chosen chariots and all the chariots of Egypt, and encamped them over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt. Amen. And he pursued after the children of Israel. Kaya dito natin makikita, hindi lahat ng pangyayari at nangyayari sa ating buhay ay dahil sa ating pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali. Pero ipinapaintulot ng Diyos para siya ay mapapurihan. Amen? Jump tayo dito sa verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their voice or their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord, and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, pabayaan mo kami, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptians whom ye have sent today, ye shall see them again no more forever. Amen. Ang mga Egyptian nakikita nyo ngayon, sabi ni Moses, ay hindi nyo muling makikita magpakailan paman. And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. 2 Chronicles 20 verse 17. 2 Chronicles 20:17. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah, Jerusalem, La Trinidad. Fear not, nor be
dismayed. Amen. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Praise God. Salamat muli, Panginoon, sa mga salita namin nabasa. Salamat sa kapangyarihang taglay nito. Lord, narito ang iyong mga anak na iba't ibang pangangailangan. At salamat dahil hindi mo lang nalalaman, nakikita ang aming pangangailangan. Lagi kang may solusyon sa aming pangangailangan. Muli kang mangusap, magpala, magpalakas sa bawat isa. At ang kalooban mo ang maganap sa aming kalagitnaan. O God, hallelujah, hipuin mo ang bawat puso't kaluluwa. At ikaw, Panginoon, ang maluwalhati at bigyan mo ang bawat mga anak mo, Lord God, kagalingan sa kanilang kaisipan, sa kanilang karamdaman, Panginoon, physical, at maging sa kanilang emosyon at sa kanilang kaluluwa. Purihin ka, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod, dahil wala akong magagawa sa aking sarili kung wala ka. Kaya ang kalooban mo, Panginoon, ang maganap sa aming kalagitnaan. At ngayon, Panginoon, kami nagpapasalamat sa tagumpay, biyaya at pagpapala mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Ang panayan mo, ang iyong katabi at sabihin mo, stand still. Amen. Praise God. Hallelujah. Stand still. Amen. Praise God. Stand still, meaning, amen, it is a situation or condition in which there is no movement or activity at all. Amen. Na saan hindi ka kikilos, hindi ka gagawa, tumahimik ka lang, amen, tumalna ka lang, tumakder ka lang. Amen. Praise God. So, yan ang big sabihin ng stand still. Amen. So, ito ay galing kay Moses na lingkod ng Panginoon. Dahil si Moses ay kinausap ng Diyos at binibigyan ng salita na kanyang sasabihin palagi sa kanyang bayang Israel. Sa panahon ng problema, panahon ng pangailangan, amen, na kung saan di nila alam ang kanilang gagawin, amen, may salita si Moses na nanggagaling sa Panginoon. At ang salita ng Diyos na inirereli ni Moses sa kanilang bayan, amen, ay nangyayari. Shall we say, praise the Lord? Amen? Pero ito, mga kapatid, ibig sabihin na tumatahimik tayo, wala tayong gagawin. Pero ibig sabihin ng stand still, huwag kang lalaban, huwag kang gagawa ng paraan. Hayaan mo ng Diyos ang gagawa ng paraan. Sundin mo lang kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Shall we say, amen? Kaya lagi kong sinasabi sa mga kapatid na lumalapit sa akin, manalangin ka, magtiwala ka sa Panginoon, at huwag kang gagawa ng mga bagay, amen, para may pagganti mo ang sarili mo, may laban mo tibagin. Hayaan mo ang Panginoon ang gagawa. Dahil pag ang Diyos ang kumilos, grabe mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, vengeance is mine, say the Lord. Amen. Praise God. Sa buhay natin minsan, pag tayo ay dumarating sa lugar na parang talagang nabakuran tayo, na kung saan natrap tayo sa iba't ibang uri ng problema, pangangailangan sa buhay, at hindi natin alam ang ating gagawin, kagaya ng bayan ng Israel. Pero lagi kong sinasabi sa inyo at patuloy kong ipapaalala, hindi tinawag ng Panginoon ang bayang Israel kung maganda ang kanilang sitwasyon, kung maganda ang kanilang kalagayan. Pero nakita ng Panginoon, sabi niya kay Moses, I've seen, amen, the reflection of my people. Nakita ko ang paghihirap nila. Kaya ako'y naparito, I came to save them. Sabi ni Moses, maganda yan, Lord. So, may kama yun. Maganda yan, Lord. Ililigtas mo yung bayan. Pero sabi niya, gagamitin kita. Yun ang hindi maganda, Lord. Diba? Sabi niya, narito ang aking kapatid si Aaron, gamitin mo siya. Eh minsan, pag tayo ay gagamitin ng Panginoon sa bagay na parang imposible, ayaw natin. Pero mga kapatid, sabi ng awit ng mga young people, I give myself to you.
Are you willing to be used by God, young people? Amen? Maraming lumapit sa altar nung nagtawag ng mga pastor kung sino yung kinakausap ni Lord. Praise God. At ako'y nakikiramdam at ako'y maghihintay. Amen? To those young people who are willing to be used by God in these last days, amen. Praise God. The decision is yours. Okay? Malapit ang Calvary, huwag kayong mag-alala. Walang nagpapirma ng form for application sa Bible School, pero huwag kayong mag-alala dahil, praise God, ako ang mag-attorney sa inyo. Pag may pirma ko, sigurado, amen, matatanggap kayo. Kaya lumapit kayo lang. Okay? One of these days, amen, malayo pa naman, pwede kayong lumapit. Dahil wala nang ibang magandang gagawin natin sa buhay kundi maglingkod sa Diyos. Ito yung pinakamaganda. And remember, the calling of God is the highest calling on planet Earth. Narinig yung patutuo ng ating mga pastor, mayroong mga professionals, amen, na kanilang isinurrender yung kanilang profession just for the sake of God's call in their lives. And look what the Lord has done. Sila ginagamit ng Panginoon sa dakilang mga bagay. Amen. If God used it, God will use you too. Amen. Kaya, praise God, huwag kayong magdalawang isip. Amen. Hindi kayo magsisisi when you answer the call of God. Praise God. Amen. So, dito mga kapatid, nangyari sa kanila, nagpanik sila. Nagulumihanan sila. Handa murit iaramidan na. Dahil sa harap nila ay malalim na dagat. Dito sa batang kanan, matas na bundok. Sa kaliwa, ganun din matas na bundok. At sa likod nila, nandyan ang sundalo ni Pharaoh. At nandoon, nagkaroon sila ng takot. Amen. Pero mga kapatid, sa panahon na tayo ay parang sinandwich na problema, pagsubok sa buhay. Huwag natin kakalimutan dahil lahat ng bagay na parang imposibleng masolusyonan, there is always a solution. Hindi ang magulang mo maging ikaw ang magbibigay o gagawa ng solusyon. Pero may sinabi ang ating Panginoon, halik kayo sa akin, ibigay kayo sa akin ang inyong mga problema at aking lulutasin. Praise God. Kaya sabi ni Moses, stand still and see. Amen. Tumayo ka lang, tumahimik ka at titignan mo. Anong titignan mo? Amen. At makikita mo ang gagawin ng Panginoon sa problema mo, sa pangangailangan mo, sa karamdaman mo, sa sitwasyon mo na parang imposibleng masolusyonan. Amen. Praise God. When fear takes over, just stand still. When fear takes over, stand still. Nandun puno ka ng pagkatakot. Kaya dahil sa takot, nanginginig ka, manginginig ka. Amen. Magkakaroon ka ng tinatawag na pag-aalala. At ano kayang gagawin ko niya nga tati aramidan? Kas anong nga taapo? Hanggang magkaroon ka ng depression, anxiety. Pero mga kapatid, huwag nating ipapahintulot. Sabi ko sa inyo, amen, itong mensahe was confirmed by two fathers, isang pastor, isang tatay. While I'm praying for, amen, the message, amen, this Sunday, praise God, the Lord impressed me this word. Dahil maraming busy sa aking buhay na kung saan nagulumihanan ako, hindi ko alam ang gagawin. Pero parang may busis, amen, tumalna ka lang, tumahimik ka lang, at magtiwala ka sa akin, sabi ng ating Panginoon. Praise God. Shall we say praise the Lord? At ito minsan dahil sa takot nila, nakalimutan nila ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, na sila'y pinalaya doon sa kamay ni Pharaoh. Amen. Ang tubig ay ginawang dugo. At amen, maraming milagro ang ginawa ng Panginoon. Madaling makalimot ang tao pag sila ay natatakot.
Amen. Pero sinasabi natin, the fear of the unknown, natatakot sa hindi niya nakikita pa. Pero mga kapatid, may pangako ang Panginoon, fear not. Praise God. According to the Bible scholars, there are 365 fear nots in the Bible. Ilang araw sa isang taon? 365 days in 1 year. Ibig sabihin, every day, sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang magdanag. Amen. Huwag kang matakot sa anong mangyari at maaaring mangyari dahil tandaan natin, God holds our future. Hawak ng Panginoon natin kinabukasan, kontrol niyang nangyayari sa mundong ito. Pag hindi niya ipapaintulot, hindi mangyayari sa buhay mo. Pero pag pinaintulot ang Panginoon, may dahilan siya, may purpose siya. Kaya just stand still. Amen. Don't allow fear, amen, to saturate your mind. Praise God. But trust in the Lord. Shall we say, thank you, Jesus. Amen. Praise God. Yung katahimikan ay ibig sabihin na mahina ka. Wala kang magagawa. Pero ang katahimikan, ibig sabihin, may tiwala ka sa Panginoon. Praise God. One time, isang Sunday, sa mga tatay, pumunta sa isang lugar para kausapin. Gusto kaming kausapin. Natakot yung isang barangay, isang sityo. Nakita nila si Brother Raul, si Brother Ayan. At siyempre, dahil nakamas kami, dahil nagmotor kami, naka-jacket kami ng makapal, natakot yung isang sityo. At binidyo pa kami. At pinagkakalat na meron kaming masamang intensyon. Pero before na pumunta kami doon sa may pakdal, sa crossing doon, sa gilid ng kalsada, nag-pray kami. Tinaas pa ni Brother Billy yung kanyang mga kamay, dalawang kamay, sa Panginoon. Kaya nakita nyo, wala kaming baril, pero nakita nila may baril kami. Amen. Itong height ko mga kapatid, laki ko, ang tingin nila, ang lalaki nila. At parang mga pulis, may nag-astang pulis. Ganyan ang Panginoon pag kumilos. Diba? Kahit yung liit mo na yan, makikita nila parang ang laki-laki mo. Because we serve a great God. Palalaking ka ng Diyos sa kanilang harapan. Kaya yung katahimikan, pag meron kang kalaban, may kaaway, yung tumahimik ka habang siya nagdadada, nagsasalita, akala niya, kayang-kaya kanya. Yung isang tao rin sa tabi namin, grabe yung kanyang sinasabi, ginawa. Ngayon, pag nakainom sila, may kasama, sumisigaw. Sinigawan yung aming kapitbahay dahil sa paradahan. Ngayon mga kapatid, may ginawa rin sa gulong ng sasakyan ko. At ngayon, pinaringgan kami ni Jefferson. Kapag naman sabi na, salamat sa istorbo. Mahina yung salita, pero may dating. And siyempre, nakaharang yung sasakyan, magbubusina kami para lalabas. Istorbo ba yun sa inyo? Sabi ko, kinausap ko ng malumanay. Bakit mo sinabi yun? Hindi ako nagtas ng boses, although sa katawan, mas malaki ang katawan ko sa kanya. Amen. Kaya kung magbugbugan kami, sa palagay ko, kayang-kaya ko. Pero, yun na. Anak tayo ng Diyos. Build-in sa mind, say the Lord. At, nagsalita ko ng malumanay, na kayo ko naman. Bakit mo sinabi yun? Okay lang sana kung pagmamayari natin itong paradahan, nakikiparada lang kami. Tapos ganon. So, yung katahimikan, ibig sabihin, wala kang magagawa. Pero may tiwala tayo sa Panginoon.
That's why when you're in trouble, just stand still. Huwag kang magwala. Isang tatay sabi niya, subukan ko nga yung ginawa ni pastor. Dahil yung asawa niya, dada ng dada. Tumahimik ka, sabi ko. Huwag kang magsasalita. Tumahimik ka. Huwag mo siyang susumbatan. Dada pa rin ng dada. Mamaya rin, tumatahimik din daw. Amen. Stillness is not mean that you are weak. But, ibig sabihin, you trust the Lord. May tiwala ka sa Panginoon. Amen? Sabi si praise the Lord. Huwag yung sabihin na na madadaster din. Praise God. Mabait ito. Okay? Hindi napapasok ko yung nasa isip nyo. Mabait yung nasawa ko. Alam ng Panginoon yan. Kaya ibinigay ni Lord. Praise God. Kaya yun ang prayer ko. Lord, bigyan mo ako ng mabait na partner. Grabe ang bait ni Lord. Diba? Praise God. Kaya totoo yan. Kami nag-away dahil siyempre mabait kaming dalawa. Hallelujah. Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. Amen. Amen. I am God. Pag sinabi niya, I am, maraming ibig sabihin yun. I am your Savior. I am your Creator. I am your Deliverer. I am your everything. I am your Provider. I am your Doctor. Amen. I am God. And I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Amen. Napag ang Diyos ang gumawa, siyang may tatas, hindi ikaw ang may tatas. Kaya pag ikaw, amen, ay sinuraw ng problema, pagsubok, tumahimik ka. Ang dami mong kaaway, tumalna ka lang. Amen, just stand still and see, amen, the power of God to your troubles and problems. Hindi ikaw ang gagawa. Siya may si praise the Lord. Amen. Pero ibig sabihin, hindi talang tayo kikilos. Kikilos tayo kung ano yung pinapagawa ng salita ng Panginoon. Hindi yung pinapagawa ng tao, hindi yung iniisip natin dahil minsan ang isip natin pag lumaban ka, lalo kang madidisgrasya. Pero pag ayan mo ang Panginoon, amen, ang kikilos, grabe talaga. Hindi ko alam, amen, kung talagang ang Diyos ang kumilos, pero that's my prayer. Noong nag-service tayo doon sa kabila, amen, sinigawan tayo, pinagaligatan tayo, pero hindi ako lumaban, hindi tayo lumaban. Amen, malalim tumahimik, kailang kayo. Amen. Doon siyempre, yung nagparada doon, gano'n naman ginagawa nila. Sinasabi na double park tayo. Isa naman, walang kaharap na sasakyan. Amen. Lagi akong pinapagalitan. And there were times na itinuro ako, alisin mo yung sasakyan mo. Sabi ko, opo. Mas matanda ko sa kanya, alam ko, mas bata siya. Pero dahil may pera sila, amen, paulit-ulit yun. Sinitsitan akong parang aso, pero okay lang. Amen. Alam niyang pastor ako. Pero sabi ko, Lord, hindi kami lalaban, hindi kami gaganti, pero sabi mo, vengeance is mine. Ikaw ang bahala sa tao ito. Ikaw ang nakakalam. Amen. Kung babaguhin mo, kung kailang parusan mo, yun talagang prayer ko sa Panginoon. Kung silang sagabal sa gawain mo, ikaw ang gagawa. Ito, hindi ko gawain, sabi ko, hindi ko trabaho ito. Totoo naman, this is not my church. This is the church of the living God. You are not my people. We are the people of the living God. One time mga kapatid, after 2 to 3 years, kita ko mga kapatid na dinala ng ambulance sa bahay, hinatid na paralyzed po siya. Kaya mga kapatid, huwag kayong kikilos. Huwag kayong gaganti. Nakikinig ang Diyos sa prayer natin ng kanyang mga anak. Amen? Dahil hindi tayo tatawagin ng Diyos kung hindi tayo papakinggan. In fact, He is the one encouraging us to call upon His name. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Maging matapat ka lang sa Panginoon. Ayusin mo ang buhay mo sa paglilingkod at papakinggan ka ng Diyos. Praise God. Yung bagay na hindi natin kayang gawin, pag siya gumawa, grabe, mabigat.
pag ang Diyos ang maningil. Mabigat, amen, pag ang Diyos ang gumanti. Nangyari kay Cain, nung pinatay niya si Abel, di ba? Pinatay ni Cain si Abel. Ang Diyos ang gumanti. At sabi ni Cain, ang parusa ko ay hindi ko kaya. And imagine, anak niya, apo niya, amen, apo sa tuhod sa, nagkaisa sila para patayin yung tatay at lolo. Grabe, kita nyo, iba ang Panginoon pag kumilos. Pero pag tayo, amen, alam ng Diyos, we are all sinners. Pero alam ng Diyos, yung pusa ng bawat isa, kung marunong tayo magpakumbaba at magtiwala, sasamahan tayo at tutulungan tayo ng Panginoon. Standing still means trusting God's power. Amen? Standing still means trusting the Lord. Amen? In His power. Praise God. Kung saan, grabe pag siya'y kumilos. Sabi niya, I will be exalted among the hidden. Yung mga taong hindi nakakilala sa mga pagano, I will be exalted in the earth. Praise God. Kaya, anong sasabihin ng mahal mo sa buhay, tahimik ka. Huwag kang lalaban. Although, may lift ka. May right ka. Diba? I have the right to speak. I have the right to revenge. Kahit may karapatan tayo. Pero, please, huwag kayong lalaban. Ako'y natutuwa, napapatol ng mga tatay sa kalsada pa lang, di ba? Hinahamon sila, sinisigawan. Yung maganda, tumatahimik. Pinagpipringa pa sila. Sir, pwede bang mag-pray tayo? Di ba? Tatahimik din sila at sila'y mapapahiya. Amen. Grabe ang Panginoon pag kumilos. Kasama natin ang Diyos. Buhay ang ating Panginoon. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Praise God. At siya ay madadakila sa kanyang gagawin sa buhay ng bawat sa atin. Praise the Lord. Amen. May mga labanan na kailangan tayong lumaban. Pero maraming mga labanan na kailangan natin ipaubaya natin sa Panginoon. Pakilabas na Renard. 2 Chronicles 20 verse 15. 2 Chronicles. And he said, hearken ye all Judah. At sasabihin ko rin sa inyo, people of Benguet, makinig tayo, salita ng Diyos. Ye inhabitants of Jerusalem, inhabitants of La Trinidad, in the King Jehoshaphat, thus said the Lord unto you, be not afraid nor be dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God. Amen? Ang labanan na ito ay sabi ng anghel ng Panginoon. Dahil nagkaroon sila ng prayer and fasting. Nagkaisa sila laban, amen, sa Ammonites, amen, sa mga actually tatlo, amen, na bayan na kanilang kinalaban. Praise God. So, nakita nila, konti sila. Pero, praise God, amen, kahit konti sila sa bilang, alam nila, nakakampi nila, amen, kasama nila ang ating Panginoon. Kaya sabi, habang sila'y nananalangin, kaya always pray in us God, amen, natulungan ka sa iyong problema at pangangailangan. Habang sila'y nanalangin, naramdaman nila ang presensya ng Panginoon, kumilos ang Panginoon, at may pusi silang narinig. At sabi nila, King Jehoshaphat, amen, and all the inhabitants, huwag kayong matakot, huwag kayong madismaya. Amen. Ang labanan na ito ay hindi sa inyo. Ang labanan na ito ay, amen, sa Panginoon. Amen. Praise God. Hindi kayo nag-isa sa inyong problema. Hindi kayo nag-isa sa mga sitwasyon na parang imposible ito. Pero praise God, kasama mo ang Panginoon. At sabi mo, Lord, Daddy, Father, hindi ko kaya ito. Amen. Pero salamat, nasa tabi mo ako. Praise God, tulungan mo ako. Hallelujah. Praise God. Amen. Minsan pananampalataya, hindi ko kaya dahil hindi mo nakikita. Pero praise God, ang sabi ng Panginoon, amen, kaya ko yan, anak. Because we are living by faith. Hindi natin nakikita, pero always remember, the Lord is with you. The Lord is with us. Amen. Praise God. May mga problema na sa ating abilidad, sa ating kakayanan, hindi talaga natin kaya. Pero pag yan ay pinaubaya mo sa Panginoon, makikita mo,
Grabe ang Panginoon pag kumilos. Amen. Praise God. Sa kaligtasan ng iman sa buhay. Dito binasa natin sa kaligtasan ng bayang Israel. But always remember, salvation comes on the right time. Salvation comes on the right time. Not on your time, not in my time, not on our earthly parents' time, but in God's time. Amen? Hallelujah. Kaya, praise God, kahit ginawa mo lahat para masolusyonan ang problema mo, amen, maayos ang dapat maayos, pero wala pa rin. Always remember, amen, just trust on God's timing. Ecclesiastes 3:11, He had made everything beautiful in His time. In His time. Mari ngayon hindi mo ma-appreciate ang buhay. Hindi mo ma-appreciate ang pag-asawa. Hindi mo ma-appreciate ang pamilya. Hindi mo ma-appreciate ang trabaho mo, ang negosyo mo. Pero magtiwala ka lang sa Panginoon. Magpatuloy ka, maglingkod ka. And His time, praise God, He made all things beautiful. Praise God. Aayusin niya, papaguhin niya yung pangit, pagkaganday ng Diyos. Amen? Pagugwapuhin ng Panginoon in His time. Kaya nga mga kapatid, always entrust to God. Ano man ang klaseng problema mo, maaaring hindi ka makarelate ngayon, but there will be a day, there will be a time na ma-appreciate mo ang mensahe nito. Ito yung pinangaral ni Pastor. Ito yung narinig ko. Amen. Salamat na lang. Hindi ako lumaban. Hindi ako gumawa. Hindi ako gumanti. Hindi ako nag-decide. Amen. Ating ipinagkatiwala lahat sa Panginoon. Amen. Nakita natin ginawa ng Diyos. Hinat yung pulang dagat, mga kapatid. Nilipon ang kanilang mga kalaban. Praise God. Sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. I believe there is a breakthrough sa harapan natin. Amen. Dahil tayo ay naglalakbay sa ng Bible. Kaya patuloy tayong maglakbay sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Always remember, God's timing is never advanced and never late. God's timing is always on the right time. Praise God. Kaya huwag kayong apay ngayong hapon nagpahiya. Magpatuloy ka lang. Pangawakan mong salita ng Panginoon. Merong madali na sinasagot ng Diyos. Meron din matagal na sinasagot ng Panginoon dahil alam ng Diyos yung ikakabuti natin. Amen. Di yung ating ikakasamang nakikita ng Diyos, pero ikakabuti natin. Hallelujah. Shall we say praise the Lord? Praise God. Just. Amen. Minsan, don't depend on what you see, but always depend and stand, praise God, to the promises of God. Amen? Huwag kang mag-depend sa nakikita mo. Dahil ang tao minsan to see is to believe. Pero ang Diyos, mga kapatid, at sa Diyos, to try is to believe. Gawin mo lang bago ka maniwala. Sumunod ka lang at makikita mo ang gagawin ng Diyos. Exodus 14:13. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For Egyptians whom ye see, whom ye have seen today, ye shall save them again no more forever. Amen. Praise God. Dahil ikaw ay dumidepende sa Panginoon, nakatayo sa pangako ng Panginoon. Amen. Masasabi ko rin, wala tayong kaaway. Pero lahat dito ay may pagsubok. Meron dito may problema, may karamdaman yung iba. Amen. Na kung saan may pangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, salita ng Diyos, just stand still and see. Amen. The miracle. Amen. Hallelujah. Working power of God. Makikita mo kung gusto mo makita. Ang sabi niyo, kalaban mo nakikita mo ay hindi mo muli makikita dahil lahat sila ay lilipulin ng Diyos, papatay ng Diyos. At nangyari nga sa pamagitan ng tubig, namatay silang lahat. Yung nakikita nila ay wala na. Amen. Sa kanilang paglalakbay, meron din ulit silang kalaban, pero iba na yung mukha. Dahil yung dating mukha ay nilipol ng Diyos. Praise God.
Nakakarinig ba kayo? Yung problema nyo ngayon na ninyong hinaharap, praise God, ang pangangailangan nyo, praise God, ang sitwasyon nyo, nakikita nyo, just stand still, amen, and see the hands of God. Pag ang Diyos ang kumilos, mawawala ang problema na yan, malulutas, amen, ang karamdaman, tatanggalin ng Panginoon. Hallelujah! At bibigyan tayo ng tagumpay. Kaya mga kapatid, problema mo ba ay material, financial, amen, bahay at lupa, kayang-kaya ng Panginoon. Problema mo, kapit bahay mo, just stand still and see the power of God. Hallelujah! Shall we say thank you, Jesus? Walang pwedeng magtagumpay laban sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya don't focus on your problem. Just focus on God. Sabi niya, I mean, looking unto Jesus, the author and finisher. Amen. Hallelujah. Siya natapos sa problema mo. Siya natapos sa pangangailangan mo. And God, amen, hallelujah, ay hindi nagbabago. Gagawin yan niya rin sa about sa atin. Amen. Sabi nga ng out, it is no secret what God can do. What is done for others, He will do it for you. Gagawin din niya sa iyo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Lilipas ang taon, magbabago ang tao, pero hindi magbabago ang salita ng Diyos. Kaya ginawa niya sa iba, gagawin yan sa atin. Kaya naniwala. Sabi ko sa inyo, it's not coincidence. Praise God. Ito kasama natin, Sir DC, may ginamit ang Panginoon to bless her family. Sabi ko, may nauna may susunod, hindi man ganun kalaki, pero meron. Praise God, dahil alam ko, ang karamihan problema ninyo, food, clothing, and shelter. Pagkain, gamit, at tirahan. Pero hindi tayo makabili ng pagkain without material needs, without money. Hello? But God is our great provider. He is the way maker. Marami siyang paraan. Kung hindi mo kaya sa iyong sarili, mayroon siyang mga gagamitin. Praise God. Kaya makikita nyo, when we are going to start our church building, wala tayong malaking pundo, mga kapatid. Praise God. Pero just, amen, samahan nyo lang aking pananampalataya. I believe that the Lord already prepared people, prepared hands, amen, to deliver materials, amen. May magdi-deliver ng buhangin, may magdi-deliver ng bakal, may magdi-deliver ng semento, amen. Hallelujah. May mag-finance sa gawain ng Panginoon. Bakit? Ito'y gawain niya at sa Kanya tayo umaasa at nagtitiwala. Kaya huwag kayong masyadong umasa sa mga tao at maging sa sarili mo. Praise God, sa Diyos tayo umasa. Shall we say amen? Praise the Lord. Shall we say thank you, Jesus? 2 Chronicles 20, verse 6 and 7. Praise God. And said, O Lord God of our fathers, are not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms, pinapamuna ng Diyos, amen, of the hidden, and thine hand is there not power in might, so that none is able to withstand thee. Next. Art not thou, our God, who didst drive out the inhabitants of this land before the people Israel, and givest it to the seed of Abraham, thy friend, forever. Listen, we are the seed of Abraham by faith. Yan, anong ginawa ng Panginoon laban sa mga kalaban ni Abraham sa kanyang bayan, ay gagawin din ng Panginoon sa bawat isa sa atin. He is a powerful God. He is, amen, the miracle working God. Amen, hallelujah. Hanggang ngayon, hindi nabawasan ang kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Ang gawin na lang natin, mga kapatid, just obey God. Just obey. Lagi natin naririnig, obey first before you complain. Pero kadalasan sa tao, nagko-complain, di ba? Bago sumunod. Hindi ka utusan ng tatay mo. Hindi siya nagpapagawa ng isang bagay na hindi maganda, yung ikakasira mo. Ganon din ang Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos kung ikakasama natin. Pero tinawag tayo dahil ikakabuti natin. So our role as believer is just to obey. In God's role, mga kapatid, is to deliver.
to make a miracle. Eh, yun ang tungkulin natin. Sumunod ka lang. Maglingkod ka lang. Amen. Praise God. Kahit mahirap, hindi mo nakikita maunawan, pero balang araw, maunawan mo, makikita mo. Ang ganda pala ang plano ng Diyos. Ako nga hindi ko alam, mga kapatid. Pero sabi ko, Lord, ang kalooban mo ang mangyari. Wala sa panaginip ko, wala sa desire ko, natatayo sa harapan ng mga tao. In fact, mga kapatid, sinabi ko sa inyo, ako'y mahihiyain, matatakotin, hindi marunong magtagalog. But look what the Lord has done. Kaya tinatas natin dito ang Panginoon. Praise God. Kaya sumunod ka lang at makikita mo ang kanyang makapangyarihan kamay. Yung problemang nakasurang sa buhay mo, yung mga pagsubok na nakapalibot sa iyo, mga kapatid, hindi mo muli makikita. Dahil tatanggalin ng Panginoon pa isa-isa. Ang kalaban mo, dahan-dahanin ng Panginoon na tatanggalin. Kaya sabi ko nga sa isang tatay, mga kapatid, magtutuloy ka lang sa Panginoon. Yung mga tao sa paligid mo na kumukontra sa iyo, ilang bisis na gustong pauwin sa kanilang lugar. Pero maglingkod ka lang. Ngayon, look what the Lord has done. Amen? Dahil one time, mga kapatid, tinakot lang naman dahil napunuhan siya bilang tao. Binunot yung samurai, tumakbo sila. Tumakbo sa takot. Pero hindi naman gagawin yun. Na pinaperisyon yung tao. Pero tinakot lang dahil napunuhan siya. Pero just trust the Lord. Dahan-dahanin ni Lord, natatanggalin niya. Amen. Alam niyo mga kapatid, dalawa na yung nawala. Kinuha na ni Lord na bata pa sila. Bata pa sila. Pero kapatid natin, hanggang ngayon, nandito pa. 70 plus yata niya. Pero darating doon, pupunta doon. Grabe si Lord pag kumilos. Amen. Praise God. Yes, hindi mo alam. Hindi ka sigurado, but always believe. God will not forsake us. Kaya, pag mayroon kang harap na pagsubok, don't run. Sabi ko sa mga tatay kahapon, amen, dahil God, praise God, pipaintulot niya na, dadaan ka, hindi ka iiwas, hindi ka tatalikod, pero dadaan ka sa battle mo, haharapin mo, dadaan ka sa pagsubok mo, pero hindi tayo ipapadaanin ng Diyos kung hindi tayo sasamahan. Yung mga kanyang disipulo, dumaan sila, di ba, tumawid sila, sumakay ng maliit na bangka, hindi barko, bangka. Yung talagang mano-mano. May mga kapatid, na-encounter sila ng pagsubok, nagugulumihan ng takot yung kanyang mga disciple, pero si Jesus nakatulog sa maliit na dulo, sa dulo ng maliit na bangka. Nakarelax din, alam niya, kaya niyang i-control eh. Na kahit malakas, hindi lulubog, dahil nandun ang Diyos na makapangyarihan. Kaya gaano kabigat ang kinarap mo, huwag kang mag-alala. Hindi ka lulubog sa problema mo. Hindi ka mamatay sa karamdaman mo. Kasama mo ang Panginoon. Gusto lang niyang pakitang dumaan ka para lalong magtiwala ka sa Kanya. At yung nakakakita sa pinagdadaanan mo, makikita nila buhay ang Kanyang Diyos. Sabi ng isang tatay, in-encourage ng kanyang mga kapatid, amen, maganda, puntahan mo si pastor, magkapi kayo. Hindi sinabi, bakit hindi ka na uminom? Punta ka sa barkada. Pero encourage, maganda yan. Puntahan mo yung mga kapatiran mo. Saan ka ngayon? Minumonitor siya. Dahil siya ay nasa matinding problema. But listen to me, my beloved brothers and sisters in the Lord, I feel the presence of God kagabi. Ako'y lumuhod, praise God. Bago ko muli buklatin ang aking Bible, sabi ko, Lord, amen, samahan mo ako sa paggawa ng mensahe. Hindi ko alam pangilangin yung manak, pero alam mo lahat, amen, every day that's happening in our lives, amen, alam mo. At salamat, Lord, hindi mo lang nakikita, hindi mo alam. Marami kang paraan, meron kang solusyon sa aming problema. Kaya Lord, sabi ko ang aking mga kapatid na nahirapan na binigatan, Lord, hallelujah, aking ipinagkakatiwala, sindakila at makapangyarihan kamay, muli kang magpakita ng himala. Amen. Kaya humarap ka sa pagsubok mo, praise God, at isipin mo, amen, na kung saan, hallelujah, kasama mo ang Panginoon. Dahil wala tayong patutuo at hindi lang ikaw ang makakagawa
nakakakita, yung mga nasa kapaligiran mo na nakakakita sa sitwasyon mo, magtataka sila. Paano ka, amen, nakalabas sa pagsubok mo? Paano ka nagtagumpay? Paano nasolusyonan ang problema mo? Amen. At sasabihin mo, praise God, nakita nyo naman, wala akong puhunan, wala akong kasama, walang tutulong sa akin. Maging kayo, dininay nyo ako. Pero, praise God, meron akong buhay na Diyos. Siya tumulong sa akin. Hallelujah. Listen. Amen. Just obey the word of God. 2 Chronicles pakilabas. Amen. Chapter 20 verse 12. Praise God. Our God will thou not judge them, for we have no might against this great company. Wala kaming, sabi ni Jehoshaphat, hindi mo ba pwedeng husgan ito? Dahil wala kaming laban, wala kaming lakas sa maraming mga taong itong kalaban namin that cometh against us. Neither know we what to do. Hindi namin alam ang aming gagawin, but our eyes are upon thee. Hindi namin alam ang aming gagawin, pero mata namin ay nakatingin sa iyo. Amen, nakafocus kami sa iyo. Amen, hindi ko alam ang gagawin ko, pero ako'y nakatingin sa iyo, Lord. Amen, kaya laging sinasabi sa kapatid namin, lagi kang manalangin. Praise God, magpuri sa Panginoon. 13, in all Judah stood before the Lord with their little ones. Kasama yung mga bata, kasama yung mga asawa nila at mga anak nila. Praise God. 14, dinapan Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, amen, the son of Mataniah, a Levite of the son of Asaph came, amen, or Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Amen. Habang sila nagkakaisa na nalangin, nagpupuri sa Panginoon, may kasamang pag-ayon, no? Amen. Dumating ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Jesus said, not by might nor by power, but by my Spirit, saying the Lord. Kailangan tayong magdepende sa presensya ng Panginoon. And he said, hearken ye all Judah and the inhabitants of Jerusalem and inhabitants of Bengal, listen, and thou, amen, King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed by reason of this great multitude, that sa maraming mga taong ito, for the battle is not yours, but God. Praise God. Amen. Tomorrow, go ye down against them. Sabi ng Espiritu ng Diyos, behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight. Bababa kayo, habulin yung kalaban. Pero sabi, no, not need for you to fight. Anong gagawin namin? Ipapapatay namin ng sarili namin kung hindi kami lalaban. Grabe ano. Amen. Pero bumaba kayo. Sila'y bababa. Hindi sila bababa para lumaban, para ibigay yung sarili nila. Sila'y bababa para makita nila ang gagawin ng Diyos sa kanilang mga kalaban. Praise God, makikita niyo gagawin ng Diyos sa problema ninyo, sa pangangailangan ninyo, sa karamdaman natin, Sister Susan. Makikita natin ang sabi ng tao, kailangan kang magpa-opera. Dahil may cyst ka, mayroon kang cancer, may bukol ka. Amen. Pero yun na, alam natin, ang side effect. Wala kang pera, mamutang ka. Diba? Kailan mo mabayaran? Yan ang side effect. Baka ipakulong ka, anong gagawin sa'yo? Every day, tutorture ka. Saan yung bayad mo? Pag nasugatan ka, sabi ng doktor, we cannot promise na talagang gagaling ka. Di ba, Brother Mike? Sister Glenn, saan ka? Yan, isang bunga. Dahil sa panampalatay ng kanyang tatay, nanay. Sabi ng doktor, hindi kami sigurado kung siya ay gagaling. Pero, basta gawin namin ang aming magagawa. Sabi ni Barmek, dahil hindi kayo sigurado, iuwi ko na lang ang anak ko. At doon sa tuktok ng BBS, we pray for her, mga kapatid, in God healed her. Diba? Purihin ang Panginoon. Praise God. Ano sabi niya? O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed, for tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem
fell before the Lord, worshiping the Lord. Sila nagpatira pa sa lupa at nagpuri sa Panginoon. Always remember the power of worship. Amen. Yes, this is the way that we fight. Worshiping the Holy One of Israel. Praise God. Verse 19, and the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korhites stood up to praise the Lord, God of Israel, with a loud voice on high. Kaya pag magpuri tayo, huwag kayong tatahimik. It's biblical. Oh, clap your hands, only people, and shout unto God with the voice of fire. Amen. Sabi ko sa kapatid natin, marunong kang mawit, magpuri ka, mawit ka sa Panginoon, magpatugtog ka ng awit sa sasakyan. Praise God. At sabayan mo magpuri sa ating Panginoon. Verse 20, and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah. Remember, Judah means, amen, praise. And ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God. Believe in the Lord your God. So shall ye be established. Believe His prophets. Kaya kahit alam nyo, kilala nyo ako, but believe the word of God that I preach. Amen. Alam ko ang sarili ko, wala akong magagawa rin, but I believe I am a believer in the one true God of Israel. So shall ye prosper. Ay magtatagumpay. Amen. Si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, tingnan ninyo ako, O Judah, at ninyong mga taga-Israel, Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy, matatag kayo, sumampalataya kayo sa kanyang mga propita. Sa gayoy, giginhawa kayo. Last two verse. And when he had consulted with the people, he appointed, amen, fighters. Nagtawag siya ng mga sundalo na may kanyon, may barel, may espada, may itak. Amen. Anong sabi ng Bible? Praise God. Asan yun? Okay. And he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of His holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Last verse. Are you ready? Amen. For the power of God. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushment against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Mag-umpisa pa lang silang magkore. Amen. Nandiyan na. Amen. Nagpapatayan yung kanilang kalaban. Come on. Anong problema mo? What is your issue this morning, my brothers, my sister? Amen. Lang tayo ay tumayo. Praise God. If you have the word of God and you believe, amen, the power of worshiping and trusting the Lord, ang sabi ng salita, obey, just obey the Lord. Stand still. Amen. And say the power. Amen. Hallelujah. The mighty hand of the Lord. Praise God. Over your enemy, over your problem, over your situation, over your name. Hallelujah. Diyos ang ikilos, ang Diyos ang gagawa. Hallelujah.